Hello, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli si Brother Paul Lito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word. Ito po ang ating weekly ministry every Wednesday and Friday. Nagsimula ko ito dahil sa ating ECQ. Lord willing, ito yung magtutuloy-tuloy hanggang sa mga susunod pa ho na panahon. At tayo po ay patuloy na nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maging ang ating mga home Bible studies ay hindi pa rin nagre-resume. At yung ating ministry sa church, though pwede na tayo magtipon-tipon with particular limitations na tinakda ng gobyerno. Pero salamat po sa Panginoon, meron pa rin yung technology na kagaya nito na tayo ho ay pwedeng magsama-sama online to look at the Word of God. So muli ho, at bago ho tayo dumako sa ating sandali ng devotion and somewhat a review ng ating pag-aaral last Sunday morning, because it's still heavy sa aking kaisipan ng mga katotohanan na ating pinag-aralan, things that we should be thankful for in the church. At gusto ko lang ho talagang kumbaga sa pako ay pukpukin pa ng kaunti para bumaon at hamunin ang bawat isa. Sabi nga ho ng book of James na we not be hearers of the word only but be doers. At yun yung desire ko ho sa akin bilang Kristiyano, sa bawat members ng church, bawat nakikinig ho sa atin, to be doers, not just hearers but doers of the word na ating ho na napapakinggan. Ilang mga announcements po muna, kagaya ho nung atin hong ginawa na ng nakaraang dalawang Sunday, under na ho tayo ng MGCQ, therefore, 50% ng capacity ng ating church ay pwede nang magtipon-tipon, and that is 20 years old pataas and 60 years old pababa. Yun ang ina-allowed ho ng government. So let me encourage, if you are available, to ikaw ay kaya at allowed ka ng government to be here in the church, I would like to encourage you, even challenge you kapatid, be present in the church. Hindi pamalit ang online streaming. Don't ever think na okay na itong online streaming at sasapat na ito. No. Napakadaming limitasyon. It falls very short. Naalala ko nga ho yung isang kaibigan nating manggagawa, nagbigay siya ng mensahe, drawing a line on online church going. So we must draw the line. If we are able and allowed, we must make all effort to be present in the church. Kung kaya natin, at kung tayo ay pinahihintulutan, that is sa gobyerno, dahil nga sa present pandemic, again, present situation, para bang let us, dun sa ating pinag-aralan on how to interpret the Bible, how to study the Bible, yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 7, meron siya sinabi na hindi ko pinapayong mag-asawa. So, hindi yun forever. Sabi ni Pablo, because of the present distress. Ganun din sa atin ho. Because of the present distress of the pandemic, sinusunod natin ang gobyerno patungkol sa limitasyon kung sino ang dapat pumunta sa ating church. So, yung word na allowed. So, if you are able and allowed, according sa pamantayan na tinakda ko ng IATF, ng ating gobyerno, I would like to challenge you, kapatid, be present at the church. Hindi ho yan mapapalitan. Yan ho ay in-stress ng Biblia. At ang buhay, ang Kristiyanong buhay na pinipinta ng Bible ay hindi yung nasa bahay lang, kung hindi yung nagkakasama ang mga mananampalataya. So let this be a challenge to us. Kung kaya natin at allowed tayo, please be present here in the church and do let me know para mapag-usapan po natin. At alam ko ho, meron na akong mga nakausap na mga magulang, ama ng tahanan, na pag pinili nilang mag-asawang umaten, may iwan ng mga bata sa bahay, at higit sa malamang ay hindi manunood ng ating live streaming. So I even advise them to stay at home and lead your family in worship. Or isang pwedeng gawin ay this Sunday, or halimbawa last Sunday this Sunday yung husband, and the next Sunday yung wife, para again makaka-interact pa rin nila
ang mga ilang mga kapatiran dito sa church. That is a possible thing to do. Meron akong mga alam na churches, meron silang naggawa sila ng 2 services para yung father attend ng first service, and then yung mother attend ng second service. Hindi nila pababayaan yung mga anak sa bahay, because we are stressing the importance of being able to gather together. At yan ho ay hindi isang maliit na bagay pagdating ho sa Bible. Yes, nag-iingat tayo and we're doing all that we can, pero nawa, wag naman nating pabayaan ang pagsunod sa sinabi ho ng salita ng Panginoon. So the balance of it, ako lang ho ay medyo kinakabahan sa mga ilang kong naoobserbahan na tila baga hindi nababalanse ng iba yung pagsunod natin sa inutos ng Panginoon sa ating pagtitipon-tipon. So muli, nawa, gabayan tayo ng Panginoon sa mga desisyon patungkol sa bagay po na yun. And also, sa atin mga kapatiran na again, lalo na yung mga young people natin, marami na hindi pa inaalaw na makarating sa atin hong pagtitipon, and also sa mga families na hirap na hirap makarating because of transportation and so on. So you choose to be at home and view our live streaming ng ating mga services. Let us be reminded na hindi to option, hindi to may dalawang option, hindi to 2 options. Hindi to option A, morning service, option B, evening service, at mamimili ka doon kung alin ang iyong papanoorin. No, that is the wrong way of thinking. Ang sabi ng Biblia, wag nating pabayaan yung pagtitipon. So every time na may pagtitipon, the desire of the believer is to be present, to be there. And that should be our effort. So let me challenge ang ating mga kapatiran na sa mga bahay-bahay. Alam ko ho, dahil nakikita natin yung mga nag-view, merong mga nagpapabaya, online na nga, pero pinapabayaan ang panggabing gawain, mga kapatid. Una, let me call you to repentance. That is a sin. Ayaw yun ng Panginoon. And then pangalawa, let me challenge you to a more faithful obedience sa utos ng Diyos na huwag nating pabayaan ang ating mga pagtitipon. Even in the present distress na atin hong kinalalagyan. So, I hope na gamitin ng Panginoon ang challenge na ito and reminder na ito kung merong mga bagay na kailangang pagsisihan, and then mga bagay na kailangang itama at lalo pang pag-inamin with regards to our efforts na huwag pabayaan ang atin hong pagtitipon sa pagsamba sa Panginoon. So muli, isa pa hong idea na gusto kong i-share ho sa inyo, manatili sa inyong mga kaisipan, what can be more important? Ano pa ang pwedeng maging mas mahalaga sa isang mananampalataya kaysa kumpara sa pagsamba sa Diyos? Meron bang mas mahalaga sa pagsamba sa Panginoon? Maraming bagay na mahalaga, pero pag nilagay mo sa hierarchy, tingin ko ho ay lahat tayo mag-agree, yes, worshiping God is very, 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 if not the most important. Are we not created to do so? To worship God. So muli, gusto ko lang hong ibigay ho yan sa atin, manatili sa ating kaisipan, and then yung mga katotohanan na ito ang mag-lead sa ating mga desisyon at sa ating mga gagawin. Also, mag-pray ho natin this coming, malamang 15, gagawa na ng desisyon ng ating gobyerno patungkol sa mga MGCQ, GCQ na yan. Nawa, tulungan ng Panginoon, at alam natin, nag-i-increase ang bilang. So muli ho, ay andun pa rin dapat. At tingin ko ho, maraming Pilipino ang nagsasawa ng mag-ingat, nagsasawa ng magkulong sa bahay, and again, they're taking the risk of just going out there kahit hindi naman kailangan. At nawa, tayong mga Kristiyano ay hindi kabilang sa mga bagay ho na yun. So muli, ay patuloy ho tayo sa biyaya ng Diyos, sumunod sa mga tinakda ng gobyerno, sa ikabubuti natin, at ingatan ho natin at ipanalangin ang bawat isa. So those are our announcements, and may konting challenge na rin, lalo na ho patungkol sa mga members ho ng ating church. At nawa ay pag-pray din na also some prayer request nga pala, hindi ko makalimutan, some prayer request ho para sa ating mga kapatiran, Sister Marica Magallanes Adizas,
pag-pray ho natin. Nabasa ko yung prayer request niya tungkol ho sa kanyang pagbubuntis. May bleeding siya ng kaunti, kagaya ho ng misis ko, kaya siya ay naka-bed rest, and also may UTI. So pray natin, Sister Marica, si Brother Jasnel, na kanyang mister, pumapasok na rin sa Maynila. Nawa, ingatan po ng Panginoon. And then also, pag-pray ho natin, si Sister Jinjin, itong mga nakaraan, ay ngayon sa kanyang description ay nanghihina ang kanyang katawan. Panalangin natin sa Panginoon. Ganun din si Brother Dave at iba pa nating mga kapatiran na may mga karamdaman. And I would like just to share to you a testimony. Salamat ho, alam ko ho, pinagpipray nyo kami, ang aking pamilya, si Timmy. Salamat sa Diyos. Meron siyang isang ngipin na lumabas at hindi siya naging hindi siya nilalagnat, hindi siya sinisinat, hindi siya nagdudumi sa kanyang pagngingipin. So again, all of that, salamat sa Panginoon at salamat po sa mga nagpipray. Okay, so much for our announcements and also mga paalala ho natin. Let us now go sa salita ng Panginoon in our time in the Word of God. At ngayong hapon ho ay pinili ko, nagdesisyon ho ako na medyo iwan muna natin. We are on a series Psalm 23, The Lord is my shepherd, that very, very familiar, famous, and special psalm sa puso at sa kaisipan ng marami. At medyo mag-depart muna tayo doon. And sinadya ho natin to una upang magbigay example sa mga magulang, kasi sina-challenge, mga nakaraan pa, sina-challenge natin ng mga magulang na pangunahan ang inyong mga anak, ang inyong pamilya na magkaroon ng family devotion. At merong mga kapatiran tayo na maaaring nagtanong, paano ba gagawin ito? Hindi ko alam kung paano. So, isa ho sa mga suggestion natin is you can go back sa mga preaching nung nakaraang Sunday morning, Sunday evening preaching, and let that be your family devotion. Maybe 1 or 2 points dun sa preaching, or maybe a verse or 2 dun sa preaching na nangusap sa iyo bilang ama ng tahanan o ina ng tahanan, at pwedeng yun ang upuan nyo. And again, magiging magandang tulong ho yun para masariwa sa isip ng mga bata na ang pangangaral ng salita niyo is also a challenge for them to be really listening. Actually, kanina ho ay naisip ko, isang magandang gawin ng mga magulang ngayon na wala pang eskwelahan ay obligahin nyo ang mga bata habang nakikinig kahit online na mag-take notes. Take notes tungkol sa preaching, kung ano yung mga mahalagang bagay na naririnig nila, o mga verses na naririnig na, o mga punto na ating pinag-aaralan, at pwede nyo hong reviewin huyaan sa inyong family devotion. So with that, just to give also an example, and I think bilang pastor din ho, gusto ko pang diinan ng kaunti yung aplikasyon ng mga bagay na ating pinag-aralan ng Sunday, and ma-refresh din tayo at muling mahamon. So gagawin ho natin yung, we will have a review, and if time will allow, we will have a little bit of a devotion from the book of Proverbs. So with that, balik tayo sa Colossians. If you have your Bibles with you, please open your Bibles sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, sa atin hong mga kaibigan na nakatune in ngayon, maaaring hindi nyo napakinggan ang pangangaral last Sunday morning, at nagkaproblema rin tayo sa ating connection last Sunday morning. Pasensya na po ulit, at sisikapin natin hindi maulit po yun. Nagkaputol-putol yung atin hong mga live streaming. Nevertheless, I believe yung preaching ay buo naman. So, ang atin hong preaching is from Colossians chapter 1 verses 1 to 8, and we have 5 points. At ang atin hong pinaka-title ay nanggaling sa verse 3, na kung saan sinabi ni Pablo, "We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you." At doon natin kinuha yung title, Things to Thank For in a Church, or Things to Thank God For in the Church. Mga bagay na dapat, kailangan, magandang ipagpasalamat sa Diyos na meron sa isang iglesia. At ang hamon nga natin, kung meron ito sa church natin, pasalamatan natin ng Diyos. And then, pag inamin pa natin, at kung nakikita natin na warang wala yata ito, or nagkukulang tayo, una, pagsisihan natin yung ating kakulangan, at kung wala ito,
at magsumikap tayo sa biyaya ng Panginoon na ito ho ay makita at lumago pa sa buhay ng ating iglesia. And from verses 3 hanggang verses 4 hanggang verse 8, we looked at 5 points na we think na ito yung mga nakikita natin na pinagpapasalamat ni Pablo para sa buhay o nakikita niya, nabalitaan niya sa mga Kristiyano na nahandoon sa Colossae. So again, just to review, and if you remember, what is point number 1? Point number 1 is found in verse 4. Ang sabi ni Pablo, simulan na sa verse 3 to get the whole idea, yung flow ng idea. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. So, dalawa yung ginagawa ni Pablo, thanking God and praying for them to God. Why? Ang sabi niya, kailan daw? Since we heard of your faith in Christ Jesus. So, ito yung una na magandang ipagpasalamat sa Diyos. Merong ebidensya ng tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus. Nahandoon yung pangangaral ng tunay na paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And ang subtitle ho noon is Faithful Gospel Call or Preaching. Andun yung matapat na pangangaral ng Ebanghelyo, matapat na panawagan ng Ebanghelyo, a call to believe in the Lord Jesus Christ. So, pansinin natin, muli, ang sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa inyo, mga kapatid, mula nung aking narinig yung inyong pananampalataya, hindi sa tao, hindi sa grupo, kung hindi kay Kristo. Ang kanilang pananampalataya ay na kay Kristo. At pinag-aralan ho natin yan, ano yung sinampalatayanan nila? Walang iba kung hindi ang Ebanghelyo na si Kristo ay namatay para sa kanila sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15, 1 hanggang 4, sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ito, ng good news na ito, na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, tayo ay may kaligtasan kung tayo ay tunay na sumasampalataya. And here is another challenge sa bawat isa na nakikinig ngayon, maging kung ikaw nga ay isang ama ng tahanan o ina ng tahanan na titipunin mo ang iyong mga anak para magkaroon ng family devotion, considering that they are old enough na maaari nilang maunawaan, isang hamon na pwedeng sabihin, tanungin sa kanila, ikaw ba, may pananampalataya ka na ba kay Jesus? Tunay mo na bang sinampalatayanan si Kristo? Tunay ka na bang nagtiwala sa ginawang pagliligtas ni Kristo? Pag tinanong ka kung bakit ka dapat pumasok sa langit, ano ang rason na daladala mo? Ang rason na daladala mo ba ay ako o Kristo? Ano ibig sabihin, Brother Paul, nung ako? Well, kasi mabait ako, nagsisimba ako, nagpe-pray ako. Ano yan, daming tao, ang rason nila at ang tingin nila na dahilan kaya sila papasok sa langit dahil kay ako. Well, sabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. That is siya, si Jesus. So, kanino ka nakatiwala? May pananampalataya ka na ba kay Jesus? Nagtiwala ka na ba sa ginawa niya sa krus? Nagsisi ka na ba sa iyong kasalanan at sumampalataya ka na ba sa pagliligtas ni Kristo? Sabi ng salita ng Panginoon, sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi merong buhay na walang hanggan. And also, isang napakagandang bagay ho na magandang makita ho natin dito ay hindi ho manipulative ang ginagawa. Talagang ang tawag ay pananampalataya kay Kristo. Hindi natin tinatanong kung sumunod ka na ba sa isang panalangin. Again, walang masama sa panalangin pero hindi nagliligtas ang panalangin. Kapag tinanong ka kung paano ka naligtas, napakadelikado ko ang sagot mo ay kasi sumunod ako sa isang panalangin. Delikado po yun. Hindi nagliligtas ang pagsunod sa panalangin. Ang nagliligtas ay si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. So, sana ho maging maliwanag yun. So, we must be thankful. We should be thankful to God sa isang iglesia na nahandoon ang matapat na pangangaral ng Ebanghelyo at panawagan ng pagsampalataya kay Kristo at
nasasaksihan natin na ang Diyos ay nagliligtas. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga perks, advantage ng isang pastor ay ako ho ay nasa front row seat na mapanood kung paano ang Diyos kumikilos, kung paano ang Diyos nagliligtas. And I can name names in our church na kung saan kahit ako mismo pinahiya ng Diyos na inisip ko itong taong ito hindi pupunta, itong taong ito, that's tantamount to itong taong ito hindi maliligtas. Pero lo and behold, pumunta at umattend at niligtas. Again, ang Diyos ang siyang kumikilos at nagliligtas at naglalagay ng pananampalataya sa kanilang mga puso kay Kristo Jesus. So, purihin ang Diyos, salamat sa Diyos. At again, if we are saved, if we have faith in Christ, ang ating luluwalhatiin ay walang iba kung hindi ang Panginoon. So, ano po ang hamon? Let us thank God. Let us thank God. Una, if we have faith in Christ, let us thank God. Let us thank God. Pangalawa, if we are seeing yung mga kapatiran sa church na may pananampalataya kay Kristo Jesus, let us thank God. And also let us thank God if we are witnessing people na inilalagay ang kanilang tiwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Let us thank God. Again, wala tayong ibang pasasalamatan kung hindi ang Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang gumagawa nito. Malinaw sa salita ng Panginoon, sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. So that's point number 1. True saving faith, true gospel call. Pagpasalamat natin sa Diyos. Amen? Pangalawa, pagpasalamat natin sa Panginoon, love for the brethren. Again, sa verse number 4, ang sabi, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints. Meron silang pagmamahal sa mga mananampalataya. Sumuli, this is a byproduct. Hindi ito ang dahilan ng kanilang kaligtasan, kung hindi ito ay, actually, ebidensya ng kanilang pagiging tunay na ligtas. Biblically speaking, isa sa mga pangunahin, dinidiinan ng Bible, na ebidensya ng tunay na kaligtasan ay pagmamahal sa kapatiran. Meron ka ba nito? Concern ka ba sa kapatiran? Mahal mo ba ang mga kapwa mo nanampalataya sa Ebanghelyo? Nahandun ba yung puso ni Kristo sa iyong puso na tumitibok ng pagmamahal para sa kanila? Or wala kang pakialam? Ang ginagawa mo lang lagi, pumapasok ka lang sa church, hindi ka makapaghintay na makauwi para gawin mo na ang mga bagay-bagay patungkol sa iyong sarili. O kaibigan, magandang siyasatin mo ang iyong sarili kung tunay kang mananampalataya, sapagkat hindi malabo ang sinabi ng salita ng Panginoon sa 1 John chapter 3. And I would like to open, for you to open your Bibles. 1 John chapter 3. Ang sabi ni Apostol Juan, verse 14, we know, again, take note of the pronoun, we, even him, as an apostle, we know that we have passed from death unto life. And that is salvation language. Alam natin na tayo ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. And again, that is a picture of salvation, a language of salvation. We know that we are saved. We have eternal life. Paano daw? If we life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. No matter, listen, no matter how faithful you are in your attendance sa church, no matter how busy you are sa mga ministries sa church, if you do not love the brethren, kung wala kang pagmamahal sa kapatiran, ang sabi ng Bible, hindi ako ang nagsasabi, you abideth in death. Nasa kamatayan ka pa rin. That is, nasa delikado ang iyong kaluluwa. Wala ka pa kay Kristo. Now, let me make it clear. Loving the brethren will not save you. Ganyan ho. Ang pagmamahal sa kapatiran, hindi yun ang magliligtas. Kundi, ito ay ebidensya ng tunay na kaligtasan. Ano magliligtas? Balik ulit sa point number 1. Faith in Jesus Christ.
At ang resulta ng tunay na pananampalataya, isa sa mga resulta at pangunahing marka ng tunay na Kristiyano, andun ang pagmamahal sa kapatiran. And again, we can go a long way sapagkat love is the fulfillment of the law. It is the obedience. It will manifest in your obedience sa commandment number 5, 6, 7, 8, 9, 10. And yung mga implications noon. So again, hindi lang ito love na, I love you with the love of the Lord. No, it is living righteously towards your brethren, dealing righteously towards your brethren, and also nandun yung care, genuine love para sa mga kapatid sa Panginoon. That is a mark of a true believer. So muli mga kapatid, nawa tayo ho ay mapaalalahanan ng mga bagay po na ito. Number 3, kung dun ho sa 5 punto na ating pinag-aralan last Sunday, siguro ito, personally, ito ho yung sa akin ay isa sa pinakatumatak, which is point number 3. Ano ho ito? An eye fixed on heaven. An eye fixed on heaven, or eyes fixed on heaven. Mga mata na nakatuon sa langit. Anong ibig sabihin nito? Going back sa Colossians chapter 1, simulan na sa verse number 5. Ang sabi ho dito, sabi ni Pablo, again from verse 4, para masunod natin yung flow of thought, and the love which ye have to all the saints for the hope which is laid up for you in heaven. At yung word na for, hindi para sa ako, hindi dahil sa. Ganun na lamang yung pagpapakita nila ng pagmamahal sa kapatiran. And again, biblically speaking, that love is a sacrificial kind of love. Mas malasakripisyong pagmamahal sa kapatiran. Bakit ganun na lang? Bakit ganun na lang? Paano nagagawang isakripisyo ang mga bagay-bagay sa mundong ito, sa buhay na ito, para sa ibang mga tao? Well, kasi hindi lang sila nakatingin sa buhay na ito, kundi nakatingin sila sa langit. Nakatingin sila doon sa nakalaan sa ating mga mananampalataya for the hope which is laid up for you in heaven. This ties strongly sa sinabi ho ni Peter sa 1 Peter, na kung saan tayo ipinanganak na muli ng Diyos sa isang buhay na pag-asa unto an inheritance, undefiled, uncorruptible, reserved in heaven for you. May nakalaan sa ating mana sa langit. Nakatingin ba tayo doon, mga kapatid? Let me just bring this challenge up front sa atin. At sa akin ho, ito yung challenge. Nakatingin ba tayo doon? It can be ng isang pastor na kagaya ko ay masyadong nakatingin sa lupa at siya'y busy sa ministry dito sa lupa na hindi siya nakatingin sa taas. And meron akong alam ng mga manggagawa na gano'n. Na ang layunin nila ay talagang given sila sa ministry dito sa lupa. Why? Kasi gusto nilang sumikat. Gusto nilang yumaman. Gusto nilang makanyag. So, hindi sila nakatingin sa langit. Nakatingin sila dito sa lupa at sa kanilang sarili. So, let me ask you, mga kapatid, do we have our eyes focused on heaven? Nakatingin ba tayo? Or masyado at laging ang laman ng isip natin ay mga bagay dito sa lupa? Naisip ba natin na pwedeng mamayang gabi humarap tayo sa ating Panginoon? Pwedeng mangyari na mamayang gabi, iwanan natin ang lahat ng ito. Yung yes. Again, that is a reality. Ang magandang nakatingin tayo sa taas. Actually, unutos yan ng Panginoon. Chapter 3 ng Colossians. Chapter 3 ng Colossians. Ang sabi ni Pablo, if ye then be risen with Christ, or it can be read this way, since then, ye are risen with Christ. Again, this is the most logical thing. Para bang since you married your wife, love her. Since you have been risen with Christ, ang utos ay ito, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Question, and again, a question also for me. What are we seeking? What do we seek? Right now,
Kung bubuksan ng Diyos, hindi niya actually kailangan buksan kasi alam niya agad kung anong nasa laman ng puso at isipan. What are we seeking? Alam niyo yung word na seek, hindi lang yun yung hinahanap, kundi what are you going after for? Ano yung hinahanap-hanap? Ano yung pinagsusumikapan mo again, madaming mga bagay. Pero mga tao, pinagsusumikapan nila ay bahay, pinagsusumikapan nila ay kurso, pinagsusumikapan nila ay pag-aaral, negosyo, trabaho, career. And again, nothing necessarily wrong. Pero narito ang isang malinaw na utos. If we have been risen with Christ, if we are saved, if we are Christians, seek those things which are above. Go after those things which are above. Verse 2, Colossians chapter 3, set your affections. So not just your efforts, but your affections, your love. Alam niyo ho yun? Pag yung anak, halimbawa, sa may mga anak, tinutusan mo yung anak mo magwalis. Yung effort maaaring nandun, pero yung puso, wala doon. We know that. Alam natin yun. May mga bagay tayong ginagawa, nagbibigay tayo ng effort, pero we could not care less. Our affections are on other things. Nasa ibang bagay, sa ibang lugar. Pero narito ang sabi ng salita ng Panginoon, seek yung effort, then your affections on things above. Nasaan ang ating puso? Ano yung mga special sa atin? Alam niyo ho, lalo na nung buntis pa ho si Sister Jonah, and from time to time, nagpapaalalahan ng kami sa isa't isa. Pero lalo na nung buntis si Sister Jonah, isa sa mga prayer namin sa Lord, nawa, wag maging Diyos-Diyosan ang batang ito. Alam niyo yun, Diyos-Diyos, na nabubuhay ka na lang para dun sa bata at merong mga magulang. Yes, walang masama sa pagmamahal sa mga anak, pero masama kapag Diyos-Diyosan na ang anak. Bakit? Nabubuhay ka na para sa anak. Maganda ang pamilya, ang Diyos ang nagdisenyo, nag-establish ng pamilya, pero hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay para sa pamilya. Tama mga kapamilya? Tayo ay ginawa ng Diyos para mabuhay para sa Kanya. So, again, seek those things which are above, set your affections on things. Hindi ko sinasabing pabayaan ng pamilya. No. It's a question of saan ka nakatingin at nasa ng puso mo. At sa akin ho, naging malaking hamon ito. Saan ba ako nakatingin? Habang ginagawa ang ministry, saan ba ako nakatingin? At nasan ba ang puso ko? At magandang hamon ho ito para sa bawat isa sa atin. Gusto kong i-challenge ang mga magulang. Sa akin ho, malaking challenge ito ngayon, lalo na narito si Timothy, siya 7 months old na, 8 months in 7 days sa biyaya ng Panginoon. At panalangin namin lagi ni Sister Jonah, tulungan kami ng Panginoon kung paano siya hindi lang palalakihin ng malusog, kung hindi tuturuan patungkol sa Panginoon. Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, but bring them up in the nourishment, bring them up in admonition and nourishment of the Lord. Kailangan siyang turuan patungkol sa Panginoon. Nawa, tulungan kami ng Diyos. Pero gusto ko i-challenge ang mga magulang na narito. Anong pangarap mo sa iyong anak? Pangarap mo bang, gusto mo ba siya ay maging malusog? That's good. Gusto bang makatapos ng pag-aaral ang iyong mga anak? That's good. Makapagtrabaho ng maayos na trabaho? That's also good. Makapagsimula ng negosyo? Walang masama. Makapag-abroad, kung loobin ng Panginoon? That's also good. Magkaroon ng makakilala ng mabuting babae o mabuting lalaki na magiging asawa nila, magkaroon ng mabuting asawa, good. Magkaroon ng mabuting pamilya, malulusog na apo, good. Again, all of those things are good. Pero kung hanggang dun lang ang pangarap mo para sa iyong mga anak, anong pinagkaiba mo sa hindi Kristiyano? All of those things ay pangarap din ng hindi Kristiyano. What sets the Christian apart? His or her affections are set on things above.
Katawa bilang mga magulang. Itong pananaw, pagtingin, pagnanasa, pag-effort, at yung ating pagnanasa sa mga bagay sa taas ay maitanim din. I'm challenging lahat ng magulang, itanim niyo ho sa inyong anak. Again, hindi ko sinasabing masamang mag-aral, pero please, wag sanang matanim na ang pinakamahalaga sa lahat ay edukasyon. No, that's a lie. That's a lie. Ang daming edukadong magnanakaw. Hindi edukasyon mahalaga, pero hindi edukasyon ang pinakamahalaga. So, sana ho, maunawaan niyo ho yung katotohanan na dapat tayo ay nakatingin sa bagay na sa number 3, set our affections on things above, eyes fixed on heaven. And then challenge number 4, gospel-oriented life. Gospel-oriented life. Di ba meron mga ginagawang orientation? Halimbawa, ikaw ay papasok sa isang bagong trabaho at bago ka magsimula, magkakaroon muna ng orientation. Ang ibig sabihin ng orientation is to align. Para ma-align ka. Ganito yung ganito namin ginagawa ang mga bagay-bagay sa kumpanyang ito. So, you need to be aligned in how they do things. Kaya may orientation trabahong pinapasokan. You need to be oriented. At sa ating buhay, kung tayo ay mananampalataya, we must be gospel-oriented. Our lives must be aligned with the gospel. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 1, babalik tayo, verse 5, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth. Ano yung word of truth na yun? The gospel, which come unto you as it all the world and bring it forth fruit. So the gospel na ito na nakarating sa kanila, na nagbigay sa kanila ng pag-asa sa langit, na nagdulot ng pagmamahalan sa kapatiran, at ito'y lahat ng ito ay na sila'y sumampalataya kay Kristo. Ito daw gospel nito sa kanila ay bring it forth fruit. Ibig sabihin may epekto, may bunga. Again, a good challenging question. Has the gospel bear fruit in our lives? Nagdagbunga na ba ang ebanghelyo? May bunga ba ang ebanghelyo? Mula nung tayo ay nagpakilalang Kristiyano, sumampalataya, meron na bang bunga? May binago na ba ang Panginoon? May nakita na ba sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Patuloy bang na-align ang ating buhay sa salita ng Panginoon, sa ebanghelyo ni Kristo? Anong sabi ni Pablo sa mga taga-Philippi? Philippians 1:27, only let your conversation, that is your life, the way you live, your lifestyle, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Kaya hayaan mo daw na ang iyong pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Yung iba ho baliktad. Yung iba sinusubukang i-twist ang ebanghelyo para ilapat sa buhay nila. No. Kailangan ho yung buhay natin ang ilalapat sa ebanghelyo. And the gospel calls us to holiness. Listen, hindi yung holiness ang magliligtas sa atin. No, we are saved, we believe the gospel, and that calls us to holiness. A gospel-oriented life. Na-align sa ebanghelyo. Yung pagiging asawang lalaki, pagiging asawang babae, align ba sa ebanghelyo? Yung pagiging anak, pagsunod, pagpapasakop sa mga magulang, align ba sa gospel? So muli mga kapatid, let this be a challenge to us. At kung sa biyaya ng Panginoon, nakikita natin ito sa ating church, unti-unti ina-align ng Diyos ang buhay ng kanyang mga anak sa ebanghelyo, purihin ng Diyos, salamat sa Panginoon. And again, take note of the word, unti-unti, ibig sabihin, ito yung progressive na nangyayari. Talaga hong may mga pagkakataon ang buhay ng pastor ay puno ng hamon, puno ng problema. At isa sa mga hamon at problema ay ang mga mananampalataya ay hindi pa rin perfecto. May gagawin pa rin mali, may gagawin pa rin maling desisyon, mahuhulog pa rin sa kasalanan. Pero again, I have the front row seat to see kung paano ang Diyos kumikilos
nagbabago ng buhay, ina-align sa ebanghelyo. Pero it takes time. It takes time. Isang bagay na I would like to request your prayers for me, na kailangan ng bawat pastor ay patience. Patience. Hindi nagtanim ka ngayon, bukas tutubo na at aani ka na ng bunga. May mga halaman na nagtanim ka ngayon, ilang panahon bago umani, bago magkabunga. Kailangan po ng patience. Pero I get to see kung paanong ang Diyos kumikilos. Minsan lang mahirap, minsan masakit, minsan may luha. I will use the word, minsan mapait. Pero we see how God align our lives, inaayon sa ebanghelyo. Again, the question is our lives aligned to the gospel? Nakasang-ayon ba? Hindi aligned to the culture, hindi aligned sa expectations ng tao, kundi aligned sa gospel, oriented sa gospel. And then lastly, isa sa matatapos, faithful ministers. Isa sa mga pwede natin ipagpasalamat, dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon kung ang iglesia ay merong mga tapat na manggagawa. Now, medyo awkward na i-discuss ito dahil ako ay isa sa mga manggagawa dito sa church. Nevertheless, pinag-aralan natin from the book of 1 Timothy chapter 3, qualifications, chapter 4, traits of a good minister. At kung sa biyaya ng Panginoon, inyong nakikita na ang lingkod ng Panginoon dito sa church ay nagtatapat sa Panginoon, let us thank God. Because, again, pastors, biblically speaking, pastors are God's gift to the church. Regalo ng Diyos at iglesia ang mga pastor teachers, at ang layunin is to the edifying of the body of Christ, para mapatatag, para mapalago, para turuan, para mapangaralan, mapakain ang iglesia ng Panginoon at lumago. At yung paglago na yun ay puntahan natin sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 11, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, and He, that is Jesus, He gave some apostles. So ito ay bigay ng Panginoon sa church, apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Again, baka merong magtanong sa inyo, ba't wala kayong apostles? Tapos na kasi yung kanilang ministeryo. Ganun din yung prophets, tapos na rin yung kanilang ministeryo. They are foundational, sangayon din sa book of Ephesians. So, pagkatapos noon, evangelists and some pastors and teachers. At sa Greek, one word yun, pastor, teacher. A pastor is one who also teaches the church. Verse 12, para daw saan? For the perfecting of the saints, for the working of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ang daw ang layunin, para daw ang saints ay ma-perfect, not sinlessly perfect, but again, yung Greek word ho na nasa likod niyaan is ang completeness or maturity ang tinutukoy. And then ang sabi, ano mangyayari? Those saints na nagmamature will be for the work of the ministry. Para ang ministeryo ay magampanan. And then number next, for the edifying of the body of Christ. At kung sa biyaya ng Panginoon ay nahandoon ang mga lingkod ng iglesia. Alam ko may mga nakikinig sa atin dito from other churches. Thank God. Pray for thank God for your faithful minister. Again, faithful, not perfect. Sana faithful, not painful. Thank God for your faithful ministers. Pray for them. Again, as I've said, hindi perfecto. Si Brother Paul ay hindi perfecto. May mga pagkukulang. May marami pang dapat matutunan. Pero sa biyaya ng Diyos, nawa ay tayo ay patuloy na gamitin ng Panginoon, pagsamasamahin ng Panginoon, patuloy na nagmamature for the work of the ministry and the edifying of the body of Christ. And let's pray for more ministers. Again, I believe, nag-aralan ko ito, I believe sa New Testament, almost every time na binabanggit ang mga pastor patungkol sa church, they are always in plural. That is, ang stance, ang tindig ng Bible, New Testament, is sa isang iglesia, there's a multiplicity of
pastors. Example, sa Acts chapter 20, pinatawag ni Pablo ang mga pastor sa iglesia sa Ephesus. So again, there are many pastors in the church. So pag-pray natin, syempre, kung dadalawan po ang miyembro, baka hindi naman kailangan ng 3 pastor. Again, let us pray for able men, qualified men, and also, lalo na, called men. Hindi called na C-O-L-D, malalamig, kundi C-A-L-L-E-D, called, tinawag ng Panginoon. Nawa, pag-pray natin at kung bigyan tayo ng Panginoon ay pagpasalamat natin sa Diyos. So, thank God for our ministers in the church. Now, ministers is not just the pastor. Again, dun ho sa ating pag-aaral, Colossians chapter 1, it pertains to Epaphras na ginamit ng Diyos para makarating ang ebanghelyo sa Colossae at git sa manamang ginamit ng Diyos para mag-start ang church doon sa Colossae at purihin ang Panginoon sa mga taong kanyang ginagamit. So muli, bakit natin ginawa ang reviewing ito? Hindi dahil wala nang ibang maituro si Brother Paul. Sinadya natin ito para hopefully magbigay ng template sa mga magulang. Hindi kailangan ganitong kahaba. You can sit down, lalo na ang mga tatay na isunghamunin ng mga ama ng tahanan, sit down, gather your children. Hindi mo kailangan ng ng Bachelor of Arts in Theology para gawin ito. Just sit down, maybe 1 or 2 points sa preaching nung nakaraang Sunday, ma-review sa mga bata, and then the next day, another 1 or 2 points dun sa preaching, maybe pati sa evening service. Ibig sabihin noon, dapat ang magulang nakikinig. So muli mga kapatid, I pray and hope na ito yung naging blessing sa atin. Kung paano ito yung naging blessing sa akin, nawa ito yung naging blessing sa atin. And maybe one of these 5 points ay nangusap ang Panginoon sa atin. Hinamon tayo, una, kung merong kasalanan, pagkukulang na kailangan pagsisihan. Pangalawa, kung merong kabanalan na dapat habulin, i-develop pa sa ating mga buhay. Pangatlo, yung challenge ho sa mga magulang, ito ay maipasa, maituro natin sa mga bata. So muli ho mga kapatid, I do hope and pray na tayo ho mga Kristiyano, gaya ho ng mga Kristiyano sa Colossae, ay nakikita ang mga bagay ho na ito at ito ay mga bagay na napakaganda at karapat-dapat ipagpasalamat sa Diyos. Again, to God be the glory. Not to the leader be the glory. Not to the pastor be the glory. Sabi ni Pablo, we thank God for you. Mga kapatid, I thank God for you. Salamat sa Diyos. I'm very blessed to pastor this church na nahando ng uhaw at gutom sa salita ng Panginoon, willingness na mag-sacrifice para sa gawain ng Panginoon. But let us not be complacent. Huwag tayo maging parang palagay na lang. Okay na to, parang nasa autopilot. No, we must press forward. Sabi nga ni Apostol Pablo, I press toward the mark. Nagtutumulin, nagsisigi-sigi pa, umuunlad pa, lumalago pa, tumitindi pa, umiinit pa sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, I love you all. I miss you all. Tawa, ginamit ng Panginoon to be a blessing to us all. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa aming sadaling devotion na ito. Salamat din po sa biyaya mo, sa mga paalala mo, sa mga rebuke mo. Pero Panginoon, una sa lahat, salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Salamat po, binuksan mo ang aming mga puso. Ang aming mga mata, binigyan mo ng liwanag. Salamat. Binigyan mo kami ng pananampalataya at pagsisisi. Naliban, O Diyos, na ikaw ang kumilos. Sabi ng iyong salita, mas pipiliin namin ang dilim kaysa sa liwanag. Pero salamat po, O Diyos, niligtas mo kami. Nawa, Panginoon, patuloy mo kami kilusin, bago si Kristo. Patuloy na makita at umunlad pa ang pagmamahalan sa kapatiran. Patuloy na
ang aming buhay ay ma-align, ma-orient sa katotohanan ng ebanghelyo na aming tinatangan. Patuloy na mamuhay kami sa ibabaw ng lupa na ito na nakatingin sa taas sa langit. Tulungan mo kami, O Diyos. At nawa ang iglesyang ito, patuloy mong pagpalain, dagdagan ng matatapat na lingkod, mga mananampalataya na magpapagamit para sa iyong pangalan, para sa iyong gawain, para sa ebanghelyo, para matanyag ang pangalan ni Kristo. Panginoon, salamat po. Salamat sa mga nakita at nakikita naming pagkilos mo sa iyong iglesia sa dakong ito, sa mga buhay ng iyong mananampalataya. Kami po'y tumitiwala na patuloy mong iingatan, palalaguin. Ikaw ang patuloy na magdadagdag sa iglesia mo. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo kami, ingatan mo kami. Maging sa gitna ng pandemyang ito, Panginoon, tulungan mo kami magtiwala sa iyo. At amin din pong inaalala sa iyo ang aming gobyerno, ang aming presidente. Mahabag ka po. Maaari, O Diyos, aming hiling nawa ang tunay na ebanghelyo na makarating sa Kanya at siya'y sumampalataya. Bigyan mo siya ng karunungan kung paano iingatan, pangungunahan ang bansa na ito. Yung mga health workers, O Diyos, ibang pang mga iba pong mga nangunguna sa mga sa aming mga barangay, sa aming mga munisipyo, O Diyos. Ikaw po nawa ang gumabay. Muli, O Diyos, hangad namin na maluwalhati ang iyong pangalan. Layo mo tukso, layo mo kami sa kasalanan. Patuloy mo kaming hubugin sa wangis ni Kristo. Maraming salamat po. Langin natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, mga kapatid, again, I love you all. I miss you all. And nawa, sa Friday, meron pa rin po tayong time in the Word. Tayo po ay magkasama-sama ulit. God bless po. Magandang gabi sa ating lahat.